Sinasabi nila na ang pinakamainam na paghiganti ay ang mamuhay ng matiwasay, ngunit ibabahagi ko sa inyo ang isang maliit na lihim. Ang tunay na pinakamainam na paghihiganti ay ang maupo sa tapat ng hapagkainan ng iyong manggakawe at hayaan silang isipin na nanalo na sila. Maligayang pagbabalik sa tunay na paghihiganti ni tatay. Kumuhang merienda, maging comfortable, at tandaan, ang mga tao sa mga kwentong ito ay binigyan ng lahat ng pagkakataon na magpakabait. Pinili lang nilang makamali. Mag-iwan ng komento. At tiyaking mag-subscribe. Magugustuhan niyo rito. Ang tungkol sa pagiging mayaman ay walang naniniwala sa iyo kapag mukha kang mahirap. Literal iyon. Nagmamaneho akong isang 2006 na Lada Niva na may lamat sa salamin sa gilid na 3 taon ko nang balak ayusin. Nakasuot akong relong Vostok. Hindi dahil sa pagiging balintuna o bilang isang kakaibang hiling ng bilyonaryo. Gusto ko lang ito. Nagsasabi ito ngang oras. Hindi kailangang i-charge. Ano pa ba ang mahihiling mo sa isang relo? Ang pangalan ko ay Fedor Korolev. At sa lubong huling 22 taon, pagmamay-ari ko ang Korolev Morozov Industries, isang malaking kumpanya sa pagmamanupaktura at logistika na tahimik na namumuno sa sektor nito sa Rusya. Nagpapadala kami ng mga produkto sa 14 na rehiyon. Mayroon kaming halos 4,000 na empleyado. Noong nakaraang taon, kumita kami ng halagang magpapalamig sa kape mo kung sasabihin ko sa iyo. Ngunit lapitan mo ako sa isang Miyerkules ng umaga sa labas ng bahay ko sa Tula, nagdidilig ng aking makamatis habang naka-flannel na polo at luma ng sapatos panghardin at bibigyan mo akong kupon sa diskwento, hindi upuan sa boardroom. Ganyan ko ito gusto. Ngayon, ang anak kong si Lydia, pagpalain nawa siyang Diyos, ay hindi naman na ang pagmamahal ko sa pagiging invisible. Matalas siya, maganda, nakuha ang tawang ang kanyang ina. At sa kasamang palad, ang panlasang ang kanyang ina sa mga madramang lalaki. Nung dinala niya si Kirill Volkov sa bahay sa unang pagkakataon 3 taon na ang nakararaan, kinamayan ko siya, tiningnan sa mata, at naisip, ang taong ito ay hindi pa kailanman nahindihan sa buong buhay niya. Palagi mong malalaman na may kakaibang kinang sa mga taong ganun. Para bang ang mundo ay palaging pinapakinis sila sa buong buhay nila. Hindi masamang tao si Kirill. Gusto kong maging malinaw iyon. Kahit iyon ang patuloy kong sinasabi sa aking sarili. Matalino siya, maayos manamit, at may kumpiyansa na pumupuno sa silid. Noong tahimik ko siyang isinalang sa aming panloob na pagsusuri o pinestiga ko ang nobyo ng anak ko, hindi ako humihingi ng paumanhin para doon mayos ang kanyang numero, matalas ang kanyang instinto. Kaya, noong sinabi ni Lydia na seryoso siya sa kanya, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa ginawa para sa sinumang empleyado sa loob ng 22 taon. Nag-promote ako based sa emosyon. Ginawa kong CEO ng Korolev Morozov Industries, si Kirill Volkov. Wala siyang ideya kung para kanino talaga siya nagtatrabaho. Sa pagkakaalam ni Kirill, kinuha siyang isang prestihiyosong search firm, kinapanayam ng isang panel ng mga ehekutibo, at nakuha ang posisyon sa sariling sikap, na sa totulang ay halos totu naman. Tinulungan ko lang siyang buksan ng bahagya ang pinto. Alam ni Lydia, siyempre. At inisip niyang ito ay pinaksamang pagiging matamis at pagkabaliw. Tatay, sabi niya noong gabing sinabi ko sa kanya, habang nakaupo sa counter ng kusina na mayta. Naintindihan mo ba na plot ito ngang isang soap opera? Mas gusto kong isipin ito bilang madiskarteng pagpaplano ng pamilya, sabi ko sa kanya. Binigyan niya ako ang tinging iyon. Alam ninyong mga ama ang tinging iyon. Ang tingin na nagsasabing, mahal kita pero talagang may sapa ka na. Sa loob ng 14 na buwan, maayos ang lahat. Pinatakbo ni Kirill ang kumpanya ng maayos, mas mahusay pa sa inaasahan ko, na parehong nakpasaya. At nakpainis sa akin dahil ibig sabihin ay mas maganda ang panlasa ni Lydia kaysa sa inaasahan ko,
At hindi pa ako handang aminin iyon. Pagkatapos, isang Huwebes ng gabi noong Marso, tinawagan ako ni Kiril, hindi bilang manugang. Tinawagan niya ako sa paraang palaging ginagawa niya. Magalang, medyo formal sa paraang ginagawa ng mga batang ehekutibo kapag iniisip nilang kausap nila ang isang simpleng matandang lalaki. Fedor, sabi niya, gusto kong pumunta ka sa hapunan, makilala ng maayos ang mga magulang ko. Narito sila sa lungsod para sa weekend. Sa totoo lang, matagal na silang nagtatanong tungkol sa iyo. May kung anong kumibot sa sikmura ko nang sabihin niya iyon. Hindi eksaktong alarma, kundi parang pakiramdam kapag ang isang salita ay pamilyar pero hindi mo maalala kung saan mo narinig. Nagtatanong sila tungkol sa akin, sabi ko. Oo, sabi niya, at may bahagyang pahinto na tumagal ng medyo matagal. Alam mo naman ang mamagulang, gusto nilang malaman kung sino ang pinakasalan ng kanilang anak. Halos tumanggi na ako. Malinaw ang sinasabi ngang kutob ko. Ngunit may bersyon ng aking sarili. Ang bersyon na gumugol ng 30 taon sa pagbuo ng isang bagay mula sa wala. Ang bersyon na nasubok na at nagtagumpay, na hindi tumatakbo mula sa kutob. Lumalakad siya patungo rito ng dahan-dahan na ang makamay ay nasa bulsa. Sige, sabi ko. Sabihin mo sa akin kung saan. Ang restaurant ay tinatawag na Sadko, ang uringang lugar sa Moscow kung saan ang menu ay walang presyo at ang mga waiter ay nagpapakilala sa kanilang unang pangalan at tumitingin sa mata na parang sinanay para doon. Isinuot ko ang aking pinakamalinis na flannel na polo ng sadya. Sinalubong ako ni Kiril sa pinto, bagong gupit, nakaswat ng jacket na marahil ay mas mahal pa sa una kong kotse. Tiningnan niya ang polo ko at sa totoo lang, hindi siya kumurap. Ang gandang hitsura mo, sabi niya. Mukha akong tao na nakahanap ng parking. Sagot ko, tumawa siya. Ako, hindi. Sa loob, nakaupo na sina Stanislav at Nadezhda Volkov. Ngayon, kailangan ninyong intindihin ang isang bagay tungkol sa unang impresyon. Sa karanasan ko, ang mataong may ginawang mali ay palaging bumabawi ng sobra kapag nakikipagkita sa iyo. Masyado silang mainit, masyadong mapagtanggap. Ang ngiti ay dumarating bago ang mamata. Tumayo si Stanislav at kinamayan ako gamit ang dalawang kamay ang double-handed shake na sa karanasan ko ay nangangahulugang seryoso ka o kaya naman ay tuso ka at nagsabi, Fedor, marami kaming narinig tungkol sa iyo. Maupo ka, maupo. Hinawakan ni Nadezhda ang braso ko at sinabing mukha akong comfortable na siyang paraan ng mayayamang restaurant para sabihing napansin niya ang polo ko at itinala ito bilang hindi banta. Mabuti. Umorder kami. Nagkaroon ng kaunting kwentuhan. Nag-usap si Kiril tungkol sa kumpanya ng maingat gaya ng palaging ginagawa niya sa harap ko, pinapanatiling malabo ang mga detalye dahil sa inisip niyang profesionalismo. Nagtanong si Stanislav tungkol sa maliit kong ari-arian sa tula na nabanggit pala ni Lydia. Sinabi ko sa kanya na nagtatanim ako ng kamatis. Tumango siya gaya ng pagtango nga taong hindi na nakikinig. At pagkatapos ng 4 minuto, sa pagitan ng main course at ang sandali na inisip ko ng guni-guni ko lang ang lahat, dumukot si Stanislav sa bulsa ng kanyang blazer. Naglabas siya ng isang sobre, kulay cream, makapal, ang uri ng sobre na hindi galing sa kung saan-saan lang. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ko ng dahan-dahan at sadya. Ang paraan ng paglalapag ng isang bagay kapag gusto mong maunawaan ng kabilang tao na ang nasa loob ay mahalaga. Pinagsalikop niya ang kanyang kamay. Kinuha ni Nadezhda ang kanyang baso na wine. Si Kiril at ito ang bahaging paulit-ulit kong naalala, si Kiril ay nakatingin sa kanyang plato. Fedor, sabi ni Stanislav, ang kanyang boses ay bumaba ng sapat para hudyatan na hindi na ito basta kwentuhan lang. Matagal na kaming gustong makipag-usap sa iyo. May ilang bagay tungkol sa nakaraan, tungkol sa kasaysayan mo, na sa tingin namin ay nararapat na pag-usapan. Tiningnan ko ang sobre. Tiningnan ko si Stanislav. Tiningnan ko si Kiril, na pinagmamasdan pa rin ang kanyang pagkain na parang may utang ito sa kanya. At naisip ko, heto na,
22 taon ng pagbuo, 22 taon ng pananahimik, 22 taon ng paniniwala na ang nangyari kay Viktor Morozov ay nanatiling nakabaon sa lupa kung saan ko ito inilagay. Kinuha ko ang aking basong tubig, uminom ng dahan-dahan. Stanislav, sabi ko, habang inilalapag ito ng tahimik. Bago ko buksan iyan, sa tingin ko ay dapat kang may malaman tungkol sa akin. Ngumiti siya, matiyaga, puno ng kumpiyansa. Ang ngiti ng isang taong naniniwalang hawak niya ang lahat ng alas. Nakikinig ako, sabi niya. Sumandal ako sa harap. Hindi ako kailanman naupo sa isang mesa na hindi ko pa kayang itaob. Ang sobre ay nakalagay sa pagitan namin na parang isang granada na natanggal na ang pin. At walang sinuman sa mesang iyon, hindi si Stanislav, hindi si Nadezhda, at kahit si Kirill, ang nakakalam kung sino sa amin ang may hawak na ng pin. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, paki-subscribe naman. Maraming nanonood ng hindi ginagawa ito, ngunit wala itong bayad at malaking bagay ito para sa amin. Maraming salamat. Hindi ko agad binuksan ang sobre. Mahalaga iyon dahil ang buong laro, at huwag makamali, ito ay talagang isang laro, ay nakasalalay sa kung sino ang unang kukurap. Si Stanislav Volkov ay gumugol ng mahabang oras sa paghahanda para sa sandaling ito. Ang restaurant, ang tiempo, ang kulay cream na sobre na sadyang inilapag. Ito ay isang koreografiya, at ang koreografiya ay gumagana lamang kapag ang kabilang tao ay sumusunod sa mga hakbang na inilatag mo para sa kanila. Wala akong balak sumayaw, kaya kinuha ko ang aking tinidor, humiwang karne, ngumuya ng dahan-dahan, at hinayaan ang katahimikan na maupo sa masang iyon na parang isang panglimang bisita na walang nag-imbita. Gumalaw si Nadezhda sa kanyang upuan. Ang matiyagang ngiti ni Stanislav ay nakaroon ng kaunting lamat sa gilid. Hindi pa rin tumitinggala si Kirill. Sa wakas, pagkatapos ng mabilang kong 45 segundo, inilapag ko ang aking tinidor, pinunasan ang aking bibig gamit ang napkin, at inabot ang sobre. Sa loob ay may mga dokumentong photocopyed, pero malinis. Nakaayos ng maigi na parang hinawakan ng isang abogado. Hindi ko muna binasa agad. Hindi ko na kailangan dahil sa sandaling tumama ang mga mata ko sa pangalan sa itaas ng unang pahina. Ang buong dibdib ko ay naging malamig at ganap na kalmado ng sabay. Viktor Morozov, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Viktor Morozov. Noong 1987, makasosyo kami ni Viktor. Kami ay 26 na taong gulang, mahirap sa paraan ng mga batang lalaki lang na may malaking ambisyon at walang puhunan ang nakakaranas. At may plano kaming bumuong isang bagay. Isang maliit na pagawaan sa Nizhny Novgorod. Walang magarbo. Mga bahaging metal para sa pang-industriyang kagamitan. Ang uring negosyong hindi nagiging headline, pero nagpapatakbo sa mundo sa lubang 4 na taon. Binuo namin ito ng magkasama. At sa loob ng 4 na taon, binaliwala ko ang bawat senyales na hindi si Viktor ang taong pinaniniwalaan ko. Nagnanakaw siya sa pondo, hindi biglaan. Gaya ng maanay, tahimik, patuloy hanggang sa ang istruktura ay maging guwang. At hindi mo malalaman hanggat hindi ka sumasandal sa maling dingding. Noong 1991, sapat na ang nakuha ni Viktor mula sa aming joint accounts para pondohan ang isang hiwalay na operasyon. Isang kakumpetensya na binuo mula sa mga kliyenteng kinuha niya sa amin gamit ang aming mga kontak at aking mga relasyon. Nang malaman ko, hindi ako naging maingay na galit. Naging napakatahimik ko, gumugol akong 6 na buwan sa pagdodokumentong lahat, bawat transaksyon, bawat nakaw na kontrata, bawat palsipikadong pirma. At nang sapat na ang ebidensya, noong ang file ay sapat na para tapusin siya sa 17 iba't ibang paraan, naupo ako sa tapat ni Viktor Morozov sa maliit na opisina na iyon. At binigyan ko siya ang pagpipilian. Umalis ng tahimik, isara ang kanyang kumpanya, ibigay ang kanyang natitirang stake, at maglaho. O dadalhin ko ang lahat sa piskalya, at gugugol siya. May susunod na dekada sa pagpapaliwanag.
sa sarili sa harap ni Surado. Pinili ni Viktor Morozov na maglaho. Nagpatuloy ako mag-isa at sumumpa ako na hindi na muli magtitiwala sa kasosyo. Ang hindi ko alam, ang wala akong paraan para malaman, ay may nakababatang kapatid si Viktor Morozov, mas batang 15 taon. Isang batang lalaki na siguro ay 11 taong gulang pa lamang nung nangyari ang lahat. Isang batang lumaki na naririnig ang isang panik ngang kwento mula sa isang sawi na lalaki na hindi kailanman inamin ang tunay niyang ginawa. Isang batang nagngangalang Stanislav. Tumingala ako mula sa mga dokumento. Nakatingin sa akin si Stanislav ng may intensidad ng isang taong matagal nang naghihintay para sa sandaling ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ko ng mahinahon. Naktabi si Victor ng mga talaan, sabi ni Stanislav. Kanyang sariling talaan. Lahat ng ginawa mo sa kanya, Fedor. Bawat banta, bawat ultimatum, ang paraan ngang pagpilit mo sa kanya na umalis sa kumpanyang tinulungan niyang buuin. Tumango ako ng dahan-dahan. At gaano mo na katagal itinatago ang mga ito? Sapat na ang tagal, sabi niya. Pumanaw si Victor 4 na taon na ang nakararaan dahil sa lung cancer. Namatay siyang walang-wala, Fedor. Wala. Dahil sa kinuha mo sa kanya. At naroon na nga ang pihati sa ilalim ngang diskarte. Gusto kong maging tapat sa inyo. Naramdaman ko iyon isang maliit na kurot para sa bersyon kwentong ito na totu para kay Stanislav dahil talagang naniwala siya rito. Stanislav, sabi ko nang maingat, nakikiramay ako sa kapatid mo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Alam ko, ano ang gusto mo? Sumandal siya sa harap. Gusto kong magbitiw ka ng tahimik. Mula sa anumang posisyon na mayroon ka pa sa Korolev Morozov. Gusto kong isang formal na settlement ng pera. Ang halaga ay nasa loob ng sobre. Ibabayad sa pamilya ko bilang bayad pinsala sa nawala kay Victor. At gusto ko itong matapos bago pa madamay ang pangalan ng anak ko sa anumang susunod na mangyayari. At dun na tumingala si Kirill. Gusto kong ilarawan ang nakita ko sa mukha ni Kirill Volkov sa sandaling iyon dahil mahalaga ito sa lahat ng susunod. Hindi ito mukha ng isang kasabwat. Ito ay mukhang isang tao na nakarinig ng isang bagay na hindi siya ganap na handang marinig ng malakas. Namula ang kanyang panga, ang kanyang mga mata, ay palipat-lipat mula sa kanyang ama patungo sa akin nang may panik ng isang taong sinabihan na hapunan lang ito at ngayon ay napagtatanto na hindi lang pala ito basta hapunan. Simula ni Kirill. Kirill. Ang boses ni Stanislav ay parang isang nakasara na pinto. Tumahimik si Kirill. Pinanut ko ang palitang iyon at itinala ng maigi. Gaano mo na katagal alam? Tanong ko ng direkta kay Kirill. Ibinuka niya ang kanyang bibig, isinara ulit, at tumingin sa kanyang ama. Kirill, sabi ko ng mas mahinahon sa pagkakataong ito. Ikaw ang tinatanong ko, hindi siya. Bumuntong hininga siya, hinawakan ang likod ng kanyang lig. Alam kong may nakaraan ang ating mga pamilya. Sinabi sa akin ni tatay noong naging seryoso kami ni Lydia, sabi niya. Sinabi niya na may utang na kailangang bayaran at ang pagiging malapit ko sa iyo ay, huminto siya. Ay gaya ng sinabi ko, isang pagkakataon. Hindi siya sumagot, na siyang sagot na rin. Pinili ni Nadezhda ang sandaling ito para hawakan ang kamay ko ng may init na sobrang peke na muntik ko ng hanapan ng resibo. Fedor, hindi naman kailangang maging hindi maganda ito, sabi niya. Pamilya na tayo ngayon. Tungkol lamang ito sa pagtutuwid ngang mali. Tiningnan ko ang kamay niya sa ibabawang sa akin. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Tiningnan ko ang ngiti na nakahanda na bago pa ako pumasok sa pinto. Nadezhda, sabi ko ng maayos, kailangan mong pakinggan itong mabuti. Dahil narito ang tungkol sa isang lalaking 30 taon na itong ginagawa. Hindi ka papasok sa silid na gaya nito ng walang dala. Hindi kapag ang kutob mo ay bumubulong sa iyo sa buong linggo bago ang hapunan. Hindi kapag ang pangalang Viktor Morozov ay nasa iyong nakaraan pa rin. Gumawa rin ako ng sarili kong matawag. Inilapag ko ang sarili kong sobre sa mesa. Mas maliit, puti, at mukhang karaniwan lang.
Hindi kumpleto ang talaan ni Victor, sabi ko, na makatwiran naman dahil ang isang taong bumubuo ng maling naratibo ay itatabi lang ang mga pahinang pumapabor sa kanyang bersyon. Napatingin si Stanislaw sa sobre ko. Ang narito sa akin, pagpapatuloy ko, ay ang mga original na bank records mula sa aming joint account sa Pagitan ng 1989 at 1991, ang mga pattern ng pag-withdraw. Ang ma-wire transfer sa isang shell company na nakarehistro sa pakadalaga ng asawa ni Victor. Ang maliham, kabilang ang 3 email kung saan tahasang tinalakay ni Victor ang kanyang plano na gayahin ang aming listahan ng kliyente at magtayo ang kakumpetensyang kumpanya gamit ang aming infrastruktura. Meron din akong sinumpaang salaysay mula sa isang lalaking nagnangalang Dale Puit. Ang accountant ni Victor noon na 71 taong gulang na ngayon malusog at handang magtestigo sa kung ano ang kanyang pinroseso base sa utos ni Victor. Nagbago ang mukha ni Stanislav. Nawala ang matiyagang kumpiyansa. Ang pumalit ay isang bagay na hilaw, na mukhang pihati sa ilalim ng galit. Sinira mo siya, sabi niya. Nawala ang ayos ng kanyang boses. Sinira niya ang sarili niya, sabi ko. At pagkatapos ay kwinentuhan kanya ng isang kwentong nagpaalis sa kanya sa mundo na parang biktima sa halip na kung ano talaga siya. Pinantaan mo siya. Pinilit mo siya. Binigyan ko siya ng pagpipilian. Sabi ko, ang parehong pagpipilian na ibibigay sa kanyang batas. Maliban na lamang na mas, kaunti ang pampublikong kahihiyan. Ang ginawa niya sa pagpipiliang iyon ay ganap niyang desisyon. Tumayo si Stanislav. Hindi madrama, kundi ang mabagal na pagtayo na isang tahong, ang maga, binta ay nakapagdesisyon na bago pa ang utak. Hinawakan ni Nadezhda ang kanyang braso. Maupo ka, Stanislav, sabi ko nang mahinahon. Pakiusap. Dahil hindi pa tapos ang usapang ito, at ang bahaging natitira, ang bahaging mahalaga, ay tungkol sa iyong anak. At sa unang pagkakataon mula nang maupo ako, nakakita akong isang bagay sa kanyang mukha na hindi panik o pagpapanggap. Nakakita akong isang bagay na kamukhang kahihiyan. Kirill, sabi ko, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. At kailangan mong makinig sa akin gaya ngang pakikinig mo kung ako ay si Fedor lang. Hindi ang iyong biyenan, hindi isang matandang lalaking naka-flannel, kundi si Fedor lang. Tumango siya ng bahagya. Sumandal ako sa harap. Alam ko kung sino ka. Alam ko na bago ka pa pumasok sa pintuan ng anak ko. At ang sasabihin ko sa iyo ay magpapabago sa lahat ng iniisip mong naiintindihan mo tungkol sa iyong buhay sa nakalipas na 14 na buwan. Lumitaw ang waiter sa gilid ng mesa. Gusto niyo bang dessert? Masigla niyang tanong. Kaming apat ay nakatingin lang sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras. Malalaman na ni Kirill Volkov na ang tahimik na matanda sa polo ay hindi panauhin sa kanyang mundo. Siya ang arkitekto nito, at ang mga plano ay malapit ng ilapak sa mesa. Sinasabi ko sa inyo, ang matao ay nag-iisip na ang isang pagbubunyag ay madrama. Iniisip nilang may kasama itong sigawan, at pagalis sa silid. Sobrang dami na nilang napanood na pelikula. Sa karanasan ko, ang pinakanakakasyok na pagbubunyag ay nangyayari sa pinakatahimik na boses. Iyong hindi nangangailangan ng lakas dahil ang mga salita mismo ay sapat na para idiin ang isang tao sa kanyang upuan nang hindi siya dinidikit ng daliri. Nagbuhos ako ng tubig, uminom, inilapag ang baso, at nagsimula. Kirill, sabi ko, ano ang alam mo tungkol sa kung paano mo nakuha ang trabaho mo? Umayos siyang upo. Ang reflex ng isang CEO, ang automatikong pag-ayos ng sarili na nakita kong ginagawa. Niyasam nga boardroom sa loob kang isang taon. Kinuha ako ng headhunter, sabi niya. Executive search firm. Nakipag-interview ako sa board. Ito ay isang competitive process. Totoo iyon, pagsang-ayon ko, ganap na lehitimo. Mataas ang iyong mga numero. Maganda ang iyong instinto. Gusto kong panghawakan mo ang bahaging iyon dahil totoo ito at mahalaga. Anong ibig mong sabihin?
Napanghawakan ko ang bahaging iyon. Ang ibig kong sabihin, sabi ko ng dahan-dahan, ay ang search firm na kumuha sa iyo ay kinontrata ko. Ang board na kumapanayam sa iyo ay nagre-report sa akin. Ang posisyon na hinahawakan mo sa loob ng 14 na buwan. Ang may corner office sa 17th floor at car allowance at sahod na alam ko dahil ako ang nag-apruba, ay umiral sa loob ng isang kumpanya na pagmamayari ko ng buo. Pagmamayari ko sa loob, nege yirmi kitaon. Lalong kumunot ang kanyang nu, pagkatapos ay tumigil. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay dumaan sa isang mabagal na paghintong sistema. Parang isang computer na binigyan ng impormasyong hindi kayang iproseso ang iyong simula niya. Fedor Korolev Sabiko, founder at tanging may-ari ang Korolev Morozov Industries. Ang Morozov sa pangalan ay kay Victor. Pinanatili ko ito dahil itinayo ko ang kumpanyang ito sa aral na itinuro niya sa akinat. Hindi ko kailanman gustong makalimutan ito. Ikaw ay nagpapatakbo en kumpanya ko, Kirill, nagre-report sa aking mga ehekutibo. Pumipirma sa aking mga kontrata, nakaupo sa isang upuan na ako ang naglagay sa iyo, ganap na katahimikan. Naupo nang muli si Stanislav sa kung anong sandali. Hindi ko napansin kung kailan. Mukha siyang taong nakakita ng gusali na tinayo niya sa loob ng maraming taon na tahimik na gumuho sa harap niya. Bakit? Sabi ni Kirill na parang mas bata kaysa sa inaasahan. Nawala ang yabang ng boardroom. Isa lang itong lalaking nagtatanong ng tapat. Bakit mo gagawin iyon? Gumawang ang tunok si Nadezhda sa pagitan ng pahinga ng malalim at pagsinghal. Kaya pala, ang lahat ng ito ay isang uri ng pagsusulit. Hindi, sabi ko habang humaharap sa kanya ng may pasensya. Ito ay ang pagiging ama ko. May pagkakaiba iyon. Binigyan ko si Kirill ng sandali dahil ang ibinigay ko sa kanya ay mabigat at hindi ako malupit na tao. Gusto ko muna siyang makatayo ng maayos bago ang susunod na bahagi dahil ang susunod na bahagi ay mangangailangan ng desisyon mula sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang buhok, bumuntong hininga sa ilong, tumingin sa mantel ng mesa ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama at nakita ko ang isang bagay sa mga mata ni Kirill Volkov na hindi ko inaasahan. Hindi na ito kalituhan. Hindi rin ito kahihiyan. Ito ay isang bagay na mas malamig at mas malinaw. Gaano na katagal? Sabi niya kay Stanislav. Mahinahon direkta. Walang sinabi si Stanislav. Te. Ang boses ni Kirill ay may talim na hindi ko pa naririnig noon. Gaano mo na katagal alam kung sino si Fedor? Gaano katagal? Inayos ni Stanislav ang kanyang cufflinks isang paraan ng pagpapalipas ng oras na halatang halata. Nagsimula akong maginala nung sinabi mo sa akin ang pangalan ng kumpanya, Korolev Morozov. Nabanggit ni Victor ang pangalang Korolev sa akin maraming taon na ang nakararaan. Nag-research ako. Nung sinabi ko ang pangalan ng kumpanya, ulit ni Kirill ng dahan-dahan. Ibig sabihin ay bago pa kami mag-engage ni Lydia. Pinoprotektahan ko ang ating pamilya. Ginamit mo ako, sabi ni Kirill. Ang masalita ay lumabas ng walang emosyon parang nagbabasa siya en dokumento. Nalaman mo kung para kanino ako nagtatrabaho at nakakita ka nga pagkakataon. Hinayaan mo akong mahalin si Lydia. Hinikayat mo ako dahil akala mo ako ang paraan mo para makapasok. Hinawakan ni Nadezhda ang kamay ng kanyang anak. Anak, ang Tito Victor mo ay nararapat na. Huwag. Binitawan ni Kirill ang kanyang kamay. Huwag mong idamay si Victor ngayon. Nanatili akong tahimik dahil ang nangyayari sa kabilang panig ng mesa ay wala ng kinalaman sa akin kundi sa pagitan ng isang anak at ama. Sinubukan ni Stanislav ang ibang paraan. Ang paraan ni isang ama, lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito, Kirill. Kinuhang lalaking iyan ang lahat sa tito mo sa pamilya natin. Sa wakas ay nasa posisyon ka na para sa ano? Pumiyok ang boses ni Kirill sa salitang iyon at pagkatapos ay tumigas agad. Para tulungan kang pagnakawan ang biyenan ko?
Gamitin ang pamilya ng asawa ko para ayusin ang isang 30 taong galit base sa isang kwento na, base sa nilapak ni Fedor sa masang ito, ay hindi man lang totoo. Walang sagot si Stanislav para doon. Kinuha ko ulit ang baso kong tubig. Pagkatapos ng mahabang sandali, humarap sa akin si Kiril. Ang kanyang mukha ay kalmado na ngayon. Nakilala ko ito. Ito ang mukha na isinusuot niya kapag pumapasok sa mahihirap na board meetings. Ito ay napagtanto ko ng may lihim na pagmamalaki. Ang mukha ng isang tunay na CEO. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo, sabi niya. Hindi kailangan, sabi ko. Hindi mo alam. Alam kong may mali sa gabing ito, at pumunta pa rin ako, sabi niya. Naupo ako sa masang ito, habang inilalagay ng tatay ko ang sobrang iyon sa harap mo, at tumingin lang ako sa plato ko. Hindi iyon ang taong gusto kong maging. Tiningnan ko siya ng matagal. Hindi nga, sabi ko, at ang katotohanang alam mo iyon ay ang eksaktong dahilan kung bakit may trabaho ka pa sa Lunes ng umaga. May dumaan sa kanyang mukha kaginhawaan na pilit niyang ginagawang disente. Para naman sa iyo, sabi ko habang humaharap kay Stanislav. Itinaas niya ang kanyang babaang huling postura ng isang taong natalo na ngunit nakukunwari pa ring hindi. Ang mga dokumentong dinala mo ngayong gabi, sabi ko, habang itinuturo ang kulay cream na sobre, ay hindi kumpleto, mapanlin lang, at sa kontekstong inilata ko, ay walang magagawang masama sa akin. Gusto kong malaman mo iyon. Gusto kong maunawaan mo na pumunta ka rito ngayong gabi na may dalang akala mong sandata, pero lumabas na litrato lang pala ito NG Sandata. Hindi sumagot si Stanislav. Hindi ako magsasampa ng anumang kaso laban sa iyo, pagpapatuloy ko. Hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil kapatid mo si Victor at ang pihati ay nakakagawa ng gabagay sa tao na hindi gagawin ng kanilang matino na bersyon. Naintindihan ko iyon. Tunay, akong humihingi ng paumanhin sa paraan ng pagkukwento niya sa iyo, at humihingi akong paumanhin na dinala mo iyon sa loob ng maraming taon. Basta ang magamata ni Nadezhda. Nakatingin siya sa mantel. Muntik na akong maawa sa kanya. Muntik na, ngunit kailangan mong pakinggan itong susunod, sabi ko ng malinaw, dahil isang beses ko lang itong sasabihin. Sumandal ako sa harap. Si Kiril ang CEO ng kumpanya ko. Si Lydia ang anak ko at nung kanyang 25 na karawan 3 buwan na ang nakakaraan, siya ang naging majority shareholder sa kumpanyang iyon. Ang iyong anak ay nakapag-asawa sa isang bagay na ginugol mo ang maraming taon sa pagtatangkang nakawin. At ang tanging dahilan kung bakit nananatiling bukas ang pintong iyon para sa kanya at sa pamilya niyo ay dahil napatunayan niya sa akin sa loob ng huling 10 minuto na hindi siya ikaw. Ang katahimikang sumunod sa pangungusap na iyon ay ang pinakamahal na katahimikan na nabili ko. At wala akong ginastos na kahit isang ruble para doon. Kinuha ni Stanislav Volko ang kanyang napkin. Itiniklop ito. Inilapak sa mesa sa tabing kanyang plato. Dapat na tayong umalis, sabi niya kay Nadezhda. Tumango ang asawa niya. Hindi tumingin sa akin. Hindi tumingin kay Kiril. Tumayo sila. Si Stanislav ay tila kukuha sana NG sobre, pero tumihil. Iniwan ito roon. Matalino. Huminto siya sa balikat ni Kiril habang papalabas. Anak, tatawagan kita. Sabi ni Kiril. Mamaya na lang. Hindi ngayong gabi. Mamaya na lang. Ang layo sa dalawang salitang iyon ay sapat na para punuin ang buong restaurant. Naglakad palabas, ngagsat ko sina Stanislav at Nadezhda. At pinanood ko silang umalis ng walang maramdamang anumang kundi ang ganang loob para sa isang bagay na 30 taon nang hindi natatapos. Naupo kami ni Kiril sa katahimikan ng sandali. Lumitaw ulit ang waiter. Dessert? Tanong niya. Tumingin sa akin si Kiril. Tumingin ako kay Kiril. Alam mo ba, sabi ko. Ano ba yung chocolate cake niyo? Dalawa niyan, sabi ko. At kape. Tunay na kape. Hindi yung walang caffeine. Umalis ang waiter. Huminga ng malalim si Kiril. Fedor, sabi niya, bakit? Kailangan kitang tanungin.
At kailangan mong maging tapat sa akin palagi. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Nagitiwala ka ba talaga sa akin na patakbuhin ang kumpanya? Hindi bilang asawa ni Lydia, kundi bilang CEO. Pinag-isipan ko ang tanong. Noong 6 na buwan na ang nakararaan, sabi ko, binago mo ang distribution chain sa Central Russia at nakatipid kami ng 300 milyong rubles taon-taon. Ginawa mo iyon ng hindi ko sinasabi. Nakita mo ang problema, gumawa ka ng solusyon, at iniharap mo ito sa board bago ko panalaman na may issue pala. Huminto ako, kaya nagtitiwala ako sa iyo, tumango siya ng dahan-dahan. Pero, dagdag ko, tumingala siya. Sa Lunes ng umaga, makakaroon tayo ng tunay na pag-usap. Hindi bilang biyenan at manugang. Hindi bilang may-ari at CEO, bilang dalawang lalaki. Tapat na usapan tungkol sa kung ano ang alam nating dalawa at kung paano tayo magpapatuloy. Wala ng lihim. Wala ng misteryo tungkol sa polo shirt. Ngumiti siya ng bahagya. Talagang hindi mo na ititigil ang pagsusuot ng flannel na polo, ano? Ang polo na ito ay hindi pwedeng pagtalunan, sabi ko ng matigas. Tumawa siya. Kinain namin ang cake. Napakasarap ng sokolate. Nagiwan akong malaking tip para sa waiter dahil sa totulang deserve niya iyon. Nagmaneho ako pauwi. Gamit ang aking 2006 Lada Niva na may lamat sa salamin. Pinag-isipan ko si Viktor Morozov, ang batang lalaki bago pa siya lamunin ng kasakiman. Inisip ko si Stanislav na nakaupo sa isang lugar ngayong gabi na may kwentong kailangan niyang buuin muli mula sa simula. Inisip ko si Kirill na pauwi sa anak ko, sinusubukang isipin kung paano ipapaliwanag ang gabing nagpabago sa kanyang buhay. Inisip ko kung ano ang ibig sabihin ng pagbuong isang bagay hindi lang kumpanya. Isang paraan ng pamumuhay na kapag may nagtangkang kumuha sa iyo at laging may magtatangka hindi ka mahuhuling hindi handa sa hapagkainan, nakauwi ka na. Pumarada ako sa aking driveway. Naupo sa loob ng sasakyan ng 1 minuto. Tiningnan ang aking bahay. Simple, mainit. May ilaw sa loob dahil palaging nakakalimutan ni Lydia na patayin ang ilaw sa kusina. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Kirill. Sinabi ko na ang lahat kay Lydia. Sabi niya imposible. Karohat mahal ka niya. At sabi niya, nakakahiya rohang flannel na polo. Mo at sang ayon siya sa akin. Napangiti ako sa dilim at nag-reply, sabihin mo sa kanya, ang flannel na ito ang naktayo ng mamanahin niya. Ibinulsa ko ang phone, bumaba sa sasakyan, at lumakad papunta sa aking pintuan. Sa kabilang paning ng lungsod, si Stanislav Volkov ay nakaupo na may bakanteng sobre at isang kwentong may butas. At ako, papunta na ako sa aking mga kamatis. Ang ibang tao ay nagtatayong imperyo para may mapatunayan. Si Fedor Korolev ay nagtayo ngang sa kanya para may maprotektahan. May pagkakaiba iyon. At ngayong gabi, sa wakas, naintindihan na ang lahat ng nasa mesa iyon.